Isang matinding discovery patungkol po sa ating planeta. Napag-alaman ng mga scientists na ang ating mundo noon ay nababalot ng tubig. Isang pag-aaral na lalong nagpatunay na ang Biblia ay nagsasabi ng totoo. Dahil bago pa po nila madiskubre ito, na isulat na ito sa salita ng Diyos. Hello, what's up mga sangka? This is me. I'm back for another vlog today na kapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Today, pag-uusapan natin mga sangkay ang malaking discovery ng mga scientists. Sila ay nagulantang nung malaman nila na ang mundo pala na ating ginagalawan ngayon ay punong-puno o nababalot ng tubig. Patunay na lahat ng nakasulat sa salita ng Diyos ay totoo. Patuloy na nananaliksik ang mga scientists ngayon patungkol sa ating planeta. Pinag-aaralan po nila ang lahat ng bagay sa ating mundo, kung papaano po ito nag-exist at kung ano pa ang discovery na dapat maisiwalat sa sangkatauhan. Isa sa pinag-aaralan nila ngayon ay ang bagong discovery na ang ating mundo noon ay nababalot ng tubig. Kaya't ngayon mga sangkay, ang mga scientists naniniwala na ang Earth ay punong-puno noon ng tubig. Kaya't binansagan po nila ito, water world, covered by a global ocean na meron lamang pong maliit na visible land. Sa kanilang pag-aaral mga sangkay, ang ating planeta raw, 3.2 billion years ago, was a water world. Punong-puno pa raw po ito ng tubig noon mga sangkay. At lahat po ng kalupaan o lahat ng kontinente ngayon mga sangkay ay nakalubog pa po doble sa ilalim ng tubig. At kung itatanong nyo kung kasama ba dyan ang pinakamataas na bundok sa ating mundo na Mount Everest, yes mga sangkay, kasama po ito sa nakalubog sa tubig noon. Kanila pong pinaniniwalaan ito na ang ating mundo noon ay nababalot ng tubig at nasa ilalim lamang ang lahat ng mga kontinente o kalupaan. At ayon sa kanilang pag-aaral mga sangkay, hindi daw nagawang lumutang ng mga kontinenteng ito dahil po sa sobrang init ng kailaliman ng lupa. Subalit sa isang pagkakataon mga sangkay, dahil po sa galaw ng tubig, ang kalupaan na nasa ilalim ng tubig ay dahan-dahan pong laglitawan. Isa sa mga movie noon mga sangkay na lumabas noong 1995 mula po sa Universal Studios, pinamagatang Waterworld, ang isa sa pinakamahal na movie na ginawa sa taong yon. Nagkaroon din po ng pag-aaral ang Harvard at kaparehas mga sangkay sa pag-aaral ng iba pang mga scientists. Kanila rin pong napag-alaman na ang ating planeta noon ay posibleng nababalot ng tubig at posible rin daw po na 2 times larger ito kaysa sa panahon po natin ngayon. At ang lahat ng kalupaan ay nakalubog sa tubig. Isa pa sa nagpapatunay mga sangkay na napuno daw po ang ating planeta noon ng tubig ay dahil sa discovery sa pinakamataas na bundok sa ating planeta, ang Mount Everest. Nakita lang naman po nila dito mga sangkay ang marine fossils sa tuktok ng Mount Everest, mga shells na makikita lamang po sa karagatan. Ang discovery na ito mga sangkay ay lalo pong nagpatibay na malaki ang posibilidad na ang ating mundo noon, billions of years ago, nababalot po ng tubig. Subalit, alam nyo ba mga sangkay, na ang salita ng Diyos ay nagsasabi ng totoo? Ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos bago po ayusin ng ating Panginoon o i-reform muli ang ating mundo? Ang nakakakilabot po mga sangkay na creation ng ating Panginoon, ayon po sa Genesis chapter 1, nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos nang ito'y mamasdan. Pinagbukod niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakang maghahati sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyayari ito. Ginawa ng Diyos na pumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang itinawag niya sa kalawakan, lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos, magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga, tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya nang ito'y mamasdan. Malinaw mga sangkay na ipinapaliwanag ng salita ng Diyos na ang ating mundo noon ay nababalot po ng tubig at ang tubig na
na ito mga sangkay, nakadikit po mismo sa kalawakan. Punong-puno ang ating planeta noon ng tubig. Ngunit mga sangkay, nung nireform muli o nirecreate ng ating Panginoon ang ating mundo, mababasa niyo po mga sangkay sa Genesis chapter 1 na inihiwalay ng Diyos ang kalawakan at ang tubig hanggang sa pinalitaw na niya ang mga kalupaan. Ayon po sa salita ng Diyos na ating binasa. Sa verse 9, sinabi ng Diyos, magsasama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Malinaw mga sangkay na isang supernatural, magnificent, kagilag-ilalas ang ginawa ng ating Panginoong Diyos. Pinalitaw ng Diyos ang lupa na nasa ilalim ng tubig sa pamamagitan lamang po ng kanyang salita. At nung lumitaw na ito mga sangkay, tinawag ng Diyos na lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Ganyan ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Sa creation pa lamang mga sangkay, pinapatunayan na ang science ay hindi po nagkakamali. At ang nakasulat din po sa Biblia, pinapatunayan mismo ng science. Kung papaano create ng ating Panginoong Diyos ang ating mundo noon. Maliban sa creation ng ating Panginoong Diyos sa ating mundo, isa pa sa sinabi sa Biblia na napuno ang ating mundo noon ng tubig ay noong panahon ni Noah. Si Noah mga sangkay ay isang matapat na lingkod ng ating Panginoong Diyos na ayon po sa kasaysayan na naisulat sa Biblia, noong panahong yon, ang mga tao ay tinalikuran ng ating Panginoong Diyos at ang mundo ay napuno ng kasamaan. Kung kaya't winasak ito ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng malaking baha sa buong mundo. At ang bahang ito mga sangkay, hindi lamang po basta ulan. Binuksan ng ating Panginoong Diyos ang mga daluyan ng tubig sa kailaliman ng lupa. Kasabay nito ang malakas na ulan. Kung kaya't ang buong mundo noon ay napuno ng tubig. Ngunit ang nakaligtas lamang ay ang pamilya ni Noah. Ayon po sa Genesis chapter 7, 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig, habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maaamo at maiilap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 araw. Patunay mga sangkay na ang science ay hindi po nagkamali sa kanilang nadiskubre. Ito po ay nakasulat sa Biblia bago pa po nila malaman na ito ay nangyari nga sa ating mundo. Ang mga discovery, mga sangkay, sa mga shells o mga marine fossils sa ibabaw ng mga matataas na bundok ay nagpapatunay na ang mundo natin noon ay binalot o pinuno ng tubig at ito po ay nakasulat sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Just comment down below. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.